Malungkot na balita ito mga tol at sana wala pong mamumulitika sa insidente po na ito. Nakakaawa po ang pamilya at mga nagmamahal sa buhay na mga pumanaw sa shooting incident po na ito diyan po sa may Zamboanga City. No? Talaga nga naman ang buhay. Uulitin po natin, sana wala tayong mabasa na mga namumulitika tungkol po sa insidente na ito. Ang kailangan po talaga natin dito ngayon kung paano masosolusyonan ito pong series of violence sa lugar na kung saan tinitingnan natin ang ating mga anak ay safe. Pero mukhang sa napakaraming mga pagkakataon, hindi po ganun yung nangyari. At dito nga po sa balita na atin pong pag-uusapan, ang Ateneo de Zamboanga University ay nagpalabas po ng kanilang opisyal na pahayag kaugnay po ng pangyayari na yan kanina. Ayon po dito, ang Ateneo de Zamboanga University ay nalulungkot sa insidenteng nangyari ngayon sa JHS campus. Sa kasalukuyan, kanila pong kinukumpirma na 2 po ang pumanaw. As for other information, we are coordinating with authorities for the full report with full details to be provided as soon as possible. Ang kaligtasan ng mga estudyante ang kanilang top priority. Sila po ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga magulang at guardians para po ang mga estudyante ay ma-pick up na nila sa kanilang universidad at sinisigurado po nila ang safety sa natitira pong bahagi ng campus. We have set up official communication channels and will relay this information to the public as soon as possible. In the meantime, we ask everyone to respect the privacy of all affected individuals. We pray for the quick resolution of the situation and for the safety of all. Thank you for your cooperation and understanding. Yan po yung malungkot na balita. At sa kaugnay po na balita na yan, mukhang hindi lamang po 2 ang pumanaw sapagkat dito po sa balita ng Daily Tribune, sinasabi pong 4 ang napatay at 9 ang nasugatan in Zamboanga school shooting. 4 people, including 2 security guards and 2 high school students, were reportedly killed in the shooting at Ateneo de Zamboanga University Junior High School on Tuesday. Balita po ito ng Daily Tribune. 9 students were also reportedly seriously wounded. Initial reports identified the alleged shooter only by the surname Jalani, a male 4th-year high school student. Grabe. 4th-year high school student mga tol, ang salarin di umano. The reports also said firearms including Glock 9mm handgun and M16 rifle were involved. Authorities have yet to officially confirm the casualty figures and other details. Uulitin lamang po natin sa kumpirmasyon po ng Ateneo de Zamboanga University, 2 estudyante po ang pumanaw. Pero dito po sa balita ng Daily Tribune, 2 pang kasamang security guard ang nakasama sa napatay, bali 4. Ang Department of Education naglabas na rin po ng kanilang pahayag tungkol po sa insidente na yan. Ayon po sa DZMM Radio Patrol 630 Facebook page, the DepEd is gravely concerned. Naglabas ng pahayag ang Department of Education matapos ang nangyaring school shooting sa isang paaralan sa Zamboanga. Nananawagan ang ahensya sa publiko na huwag ipakalat
ang hindi siguradong impormasyon, pati ang mga sensitibong picture at video. Unfortunately, may mga kumakalat na po mga tol. Ito naman po kasi ay pinost ng mainstream media. At para na rin sa kaalaman natin, hindi naman natin layunin na magpakalat ng fake news kung hindi para lamang sa katotohanan. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung shared post ng GMA News. Pero sa pagpapatuloy po dito sa sinasabi ng DepEd, ito nga po, basahin ko. The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga Grade School, a private school in Zamboanga City this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can do to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. Isang beses pa lang ako nakapunta dyan sa Zamboanga mga tol Naimbitahan kasi akong magturo dyan sa Universidad de Zamboanga, year 2017 pa. At maganda yung lugar, tahimik. Ang babala lamang sa akin nung coordinator ay to keep me safe, di ba? Saka, ewan ko bakit niya ako sinabihan. Sabi sa akin, wag daw ako titingin sa mga kababaihan. Hindi nga ako lumalabas po ng mga hotel kapag ako po ay nagpupunta sa iba't ibang lugar. Ang direction ko lang lagi, hotel, school, hotel, eroplano. Yun lang. Hindi po ako namamasyal. Kasi problemado ako ng mga time na yun. Sa totoo lang. Ang outlet ko sa paglalabas ng problema, pagtuturo. Kaya pagka natapos po yung pagtuturo ko, balik na naman ako sa mundo ko ng problema, nagmumukmuk lang ako sa loob ng hotel. Kinabukasan, turo na naman. Makakalabas na naman ako sa mundo ng problema. Pagkatapos ng pagtuturo, balik na naman sa mundo ng problema. Ganun po umiikot yung buhay ko ng mga panahong iyon. Naikwento ko lang. Sabi pa po dito, we are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved. Biktima, minors. Suspect di umano, minor na naman. Mamaya na natin pupuntuhan ang mga sitwasyon na yan. Ang Philippine National Police naman po, naglabas na rin po ng pahayag kaugnay po niyan. Sabi po dito ni General Jose Melencio Nartates Jr., ang Chief PNP po natin, the Philippine National Police through the Police Regional Office 9 and the Zamboanga City Police Office promptly responded to the recently reported shooting incident inside a private school in Zamboanga City. Nakatugon naman sa mabilis na kaparaanan itong ating mga kapulisan. Police personnel immediately coordinated with the school authorities and other concerned agencies to ensure the safety and orderly movement of students, faculty, and school personnel. The situation is now under control. The PNP likewise encourages parents and guardians na manatili pong kalmado at sundin ang advisory ng eskwelahan, partikular ang mga designated na oras at arrangements para po sa pag-pick up ng kanilang mga anak. This will help ensure an orderly process and allow responding personnel to carry out their responsibilities without unnecessary congestion. Authorities are currently establishing the circumstances surrounding the incident. The PNP will provide verified information as appropriate and appeals to the public to refrain from sharing unconfirmed reports, photos, or videos that may cause unnecessary concern. The PNP assures the public that the safety and well-being of the school community remain a priority. We thank the school administration, parents, guardians,
and the community for their patience, cooperation, and understanding as authorities continue to manage this situation. We urge everyone to remain calm and rely on official advisories for accurate and timely information. Yan po ang pahayag ni Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., ang ating Chief Philippine National Police. At hiling lang sana natin, every time na maglalabas ng announcement si General Nartates, laging sa wikang Ingles, sana magkaroon po ng Tagalog translation, para mas marami pong makaunawang mga Pilipino sa mga pinapahayag po ng ating puno diyan po sa Philippine National Police. Yan lang naman po ay kahilingan natin. At ito nga po yung pangyayari, di na po natin lalagyan ng audio. At nakapost po ito mula po sa GMA Public Affairs. Paunawa, nakalagay po dito, sensitibo ang paksa. Pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City ngayong araw, August 18. Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa naturang insidente ayon sa opisyal na pahayag ng Ateneo de Zamboanga. Under control na ang sitwasyon. Ito, nakakalungkot po ito mga tol. Kasi mga kabataan po ito na supposedly ligtas sa loob ng kanilang eskwelahan, pero nakaramdam po sila ng sobrang takot. At syempre, yung nangyari doon sa dalawa pong biktima na pumanaw. No? Sana talaga ang mga ganitong insidente hindi na maulit pa sa hinaharap. Sana ang mga magulang, lagi po nating alamin kung ano po yung ginagawa ng ating mga anak. Higit sa lahat, magkaroon ng open communication sa mga anak po natin. Ako, pasalamat ako kasi bagamat hindi ko laging nakakausap ang mga anak ko, nandyan si Top Wife na very close sa mga anak ko. No? Kaya alam ng asawa ko kung ano yung kanilang mga iniisip, ano yung kanilang mga problema, ano yung kanilang mga kagustuhan. Napakahalaga kasi na sa ating mga magulang, kahit isa man lamang sa atin, dapat aware sa ginagawa ng ating mga anak. No? Kasi itong mga kabataan po na ito, lalong-lalo na yung tinatawag po na child in conflict with the law, and in this case, ito pong pumatay, maaaring na-prevent ang ganitong situation kung may open communication ito sa kanilang mga magulang. Hindi natin sinisisi yung magulang ng bata, pero ito ay para sa kaalaman na rin po ng lahat na bilang magulang, dapat hanggat maaari alam natin kung ano po ang ginagawa ng ating mga anak. Bahagi po ng mga video na ibinahagi sa mainstream media ay ito nga pong nakikita nating mga magulang na sinusundo na marahil ang kanilang mga anak diyan po sa eskwelahan, pumapasok na sila. Medyo malungkot. Talagang malungkot po itong sitwasyon na ito. No? Ito pa Ang Zamboanga City, hati po ang populasyon dito no? Maraming Muslim, marami ring mga Kristiyano. Actually, mababait ang mga na-encounter ko ng tao dito Noong 2017, dinala pa nga ako ng grupo sa isang mamahaling restaurant. Ang sarap ng pagkain. Talagang, noong mga panahong iyon, may panlasat pang amoy pa ako Napakasarap. Sariwang-sariwa po yung seafood. At napaka-hospitable nila. Pero may mga babala nga sa akin na dapat maging mapag-ingat ako, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Huwag mong titingnan daw. Tapos hanggat maaari, yung kilos mo normal lamang na hindi parang magaslaw o maangas. Sa akin, walang pinroblema nung mga panahong iyon, yung coordinator. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ako po labas hotel, pasok school, labas school, pasok hotel, then sakay eroplano. Barok po, ganun po yun. Ngayon, puntuhan natin itong sitwasyon, mga tol. Nakalulungkot kasi ang involved na naman, bagamat wala pa tayong particular na detalye dito, ay sinasabing minor de edad.
Ang dala ng menor de edad ay di umano handgun, Glock, saka M16 rifle, no? Paanong nangyari na magkakaroon yung bata ng ganon? Napakahigpit po ng pagkuha ng baril. Para magkaroon ka po ng lisensya, para magkaroon ka po ng permit to carry firearms outside residence. Ako nga po, dati na akong pulis. Pero tingin ko kasalanan ko naman. Kasi talagang yung neuro exam ko, sinagutan ko lang yata ng wala pang 10 minutes eh. Ilang pages yung 47. Check lang ako ng check ng ganun. Kasi akala ko pare-parehas yung tanong. Dapat pala nagbasa talaga ako ng maayos. Kaya bumagsak ako doon sa neuro. No? Wala na akong pinopolt na iba kahit yung mismong nag-receive ng papel ko na parang naangasan siguro sa akin kasi sinagot ko siya ng pabalang. Tapos sinaganyan ng cross yung aking papel. Hindi ko na iniisip yon. Tingin ko ako talaga nagkamali. Ganun kahigpit, mga tol. Bago ka makakuha ng lisensya sa baril, at hindi talaga yon binibigay sa mga menor de edad. May mga pangyayari na ang menor de edad nakakapagputok sa firing range, pero yun ay supervised ng kanilang mga magulang at ang baril nila pag-aari ng mga magulang. No? Kaya dito, paanong nangyari na nagkaroon yung bata ng handgun at ng long firearm? No? Kung ito'y nangyari sa loob ng eskwelahan, paanong nakapasok po ito? Pero kung ang pagbabasihan naman natin, yung balita ng Daily Tribune, hindi pa kumpirmado yun, pero sinasabi sa balita na yung 2 daw na guard ang napatay, baka pagpasok pa lamang, ganun na yung nangyari. Pero wag na natin mag-speculate muna. Ang puntuhan na lang natin, ito po ay kasalukuyang problema sa ating lipunan ngayon. Ang involvement ng mga kabataan sa mga seryosong krimen. Mayroon pong batas na sumasaklaw dito. Ang tawag po dyan na naipasa noong 2006 at naamyendahan noong 2012 ay Juvenile Justice and Welfare Act, JWWA, o Republic Act 9340, no? As amended by Republic Act 630. Teka lang, tagal na akong di nakakapagturo. Baka mali yung binanggit kong... O mali nga. Mali po yung ano. Hanapin natin yung tamang JWWA Republic Act. RA. Ano yun? Teka lang hanapin ko lang. Nagkamali ako ng pagkakaalala eh. Juvenile Justice and Welfare 9344. Yun. Republic Act 9344 as amended by Republic Act 10630. Tagal na kasi akong hindi nagtuturo mga tol, kaya nakakalimutan ko na. No? Sa ilalim po ng batas na yan, ina-address niyan ang mga krimen kung saan ang mga sangkot ay kabataan at tinatawag po silang child in conflict with the law. No? Sila po yung napagsususpetsahan, akusado, o kaya adjudge na napatunayan ng may kasalanan. 3 napagsususpetsahan, akusado, at or napaghusgahan na may kasalanan. Ang mga krimen na nakapaloob dyan, marami. Mula po sa pinakasimple hanggang sa pinakahinus. Ang problema na pinagtatalunan ngayon ng marami pong mga kababayan po nating Pilipino, kahit sa legal community at sa ordinaryo pong conversation, ay yung edad po ng mga kabataan na dapat po bang ma-exempt from criminal liability. Kasi sa kasalukuyan, ang umiiral po na age of criminal responsibility ay mula lamang po sa less than 18 years old at 15-year-old and 1 day above. At kung ito po'y umaakto with discernment. Ang ibig sabihin po ng pag-akto with discernment, alam niya kung ano yung tama at mali at kung consequences ng kanyang action. No? Kapag gano'n ang sitwasyon, pwede po siyang maparusahan, maakusahan
maparusahan ng naaayon po sa batas. Ang masakit na katotohanan ngayon, dahil po sa batas na yan, Republic Act 9344, at ang edad ay 15 years old and below, totally exempted from criminal liability po ito. Ang ibig pong sabihin nun, hindi po siya paparusahan ayon po doon sa penalty ng krimen na nagawa niya. Kung murder ang kanyang nagawa, ang kaparusahan po nun ay reclusion perpetua. Dahil nga po ang edad niya ay 15 years old and below, hindi po siya pwedeng parusahan ng reclusion perpetua. Pero, hindi naman ibig sabihin nun wala nang gagawin ng gobyerno. Diyan po pumapasok yung tinatawag na intervention program. Ang problema sa intervention program, marami po sa ating mga kabataan ngayon, hindi po nauunawaan kung ano ang intervention program. Ang alam lang nila, pag ang edad po nila ay 15 years old and below, wala po silang magiging pananagutan katulad po nung nangyari doon sa Bisaya. Kung saan yung bata na maril din at nakapatay. Ilan ba yung napatay niya? 3 o 4 na katao din? No? Yung isa, Boy Scout pa. Yon ang nagbibigay ng lakas ng loob sa ilang mga kabataan kung bakit nagagawa po nila yung heinous crime sa pag-aakala na wala silang magiging pananagutan. Pero actually ang intervention program parang kinulong mo rin yung bata, hindi lang technical na tinatawag na kinulong. Kasi ilalagay ka sa isang bahay pag-asa at doon huhubugin yung pagkatao mo, babaguhin ka. Kaso nga lang, mukhang hindi po epektibo eh. Bakit? Kasi kung epektibo yung batas, ang tagal-tagal na po niyan, 2006 pa, inamyendahan pa nung 10630, nung 10630 nung 2012. Eh bakit pa ulit-ulit pong nangyayari itong ganitong situation? Yun ang malaking katanungan dyan, bakit pa ulit-ulit na nangyayari itong ganitong situation? At alam niyo sa punto ng ating law enforcement authorities bilang dating police, at I believe, ang ating PNP, ganito rin naman ang stand, gusto po nilang i-lower yung age of criminal responsibility to 12. Kasi ako naniniwala ako na ang bata, kapag umidad na po yan ng 12 taong gulang, o gawin na natin 13 taong gulang, alam na po niyan kung ano yung mali at tama. Kaya ang titingnan na lamang po kung meron ba siyang discernment o wala. Ang problema, 15 years old and below, 14 years old, binatang-binata na, dalagang-dalaga na. Mga malalaking bulas na talaga, alam na kung ano ang tama at mali. Dahil po sa batas, wala silang criminal responsibility. No? Maganda yung layunin ng batas, pabor para sa kabataan na nakagawa ng pagkakamali sa buhay at baka sakaling magbago pa sa kasalukuyan at hinaharap. Pero ang hindi nakikita ng batas, paano naman po yung biktima? Oo, may mga pamantayang inilagak ang ating gobyerno, pero sa huli, hindi mo na maibabalik ang buhay ng bata. Hindi mo na maibabalik ang buhay ng mga napaslang ng mga kabataan po na ito. Kaya dapat balansehin po ito ng ating mga policy maker at tingnan maigi kung ito po bang edad na itinakda ng Republic Act 9344 ay karapat-dapat pa sa kasalukuyang panahon po natin. Sunod-sunod na po. Sunod-sunod na, halos linggo-linggo na babalitaan po natin na merong violence na nangyayari sa mga paaralan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tingin ko ang problema na sa pagpapatupad ng batas o mismong batas na. Baka kailangan na pong baguhin sa mga moral entrepreneurs dyan. Isipin nyo naman po yung kalagayan ng mga pamilya, ng mga mahal sa buhay, ng mga pumanaw. Lagi nyo na lang iniisip paano yung kinabukasan ng nakagawa ng pagkakamali. Para kayong mga perpekto na lahat, okay lang. Bigyan natin ng pagkakataon, pero yung nawalang buhay, maibabalik pa ba yon? Hindi na, di ba? Kaya ako, kung tatanungin nyo ako rito mga tol, pabor talaga ako na mabago ang age of criminal responsibility. Dapat po yan i-lower pa. No? Dapat yan, hindi po 15 years old.
Dapat para sa akin 12 years old o kahit 13 na lamang. Dahil ang edad na 13, naniniwala ako nung kabataan ko, sapat na ang aking isipan nung mga panahong iyan para alamin kung ano ang tama at mali. Alam ko bilang 13 years old na ang pagpatay ay mali, kasalanan po iyan sa batas at sa Diyos. Oh. Tapos, dahil lamang po sa mga umiiral na panuntunan na yan sa ating lipunan ngayon, ang iisipin ng mga kabataan na ito, 15 years old pa lang naman ako. Di wala akong magiging kriminal na pananagutan dito. Ano kung dalhin ako sa bahay Pag-asa? Yun ang nangyayari, kaya lumalakas ang loob ng mga kabataan. Wala nang takot ang mga kabataan ngayon, mga tol. Yun ang nakalulungkot eh. Hindi na sila natatakot eh. Nung pulis pa nga ako, pag nautusan kami ng superior namin, ni Sir, o Randy, punta muna kayo doon sa San Roque National High School, sa Antipolo City yun eh. Malapit papuntang Bosay, kasi madalas may gulo doon. Tambayan nyo lang ng mobile, tatambay kami doon. May mga kabataan talaga na pasaway, alam kasi nila yung edad nila, hindi namin masasaling eh. Nakikipagsagutan pa sa pulis. Di ba? Ganon yung ibang mga kabataan ngayon, ang babastos. Mga walang pagrespeto, walang paggalang. Kasi tingin nila protektado sila ng batas, which is mali naman. No, hindi naman yun ang layunin ng Juvenile Justice and Welfare Law. Pero ang problema, ganun yung nangyayari. Sana yun yung makita ng mga nagtatanggol sa JWWA eh. Napakaganda ng layunin ng JWWA. Problema, hindi ganun yung nagiging outcome. Wag na po nating hintayin na mangyari pa sa atin o sa pamilya natin o sa mahal sa buhay natin yung mga ganitong pangyayari. Dapat umakto na po tayo ngayon. Dapat maging matigas ang batas pagdating sa gumagawa ng mga paglabag sa batas. Regardless kung yan ba ay kabataan. No? Kung ako nga lang masusunod talaga, mga tol, Hammurabi Code yung gagawin ko. Alam niyo yung Hammurabi Code? An eye for an eye. A tooth for a tooth. Kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Kaso lang, hindi na tayo sa panahon noon, nasa civilized society na tayo. Unfortunately, wala naman tayong death penalty, kaya meron lamang reclusion perpetua or life imprisonment. Pero sana maipatupad yan, even sa mga bata na ang edad ay alam na nila kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya uulitin ko lamang, kung ako po tatanungin ninyo, nais kong ibaba, hindi lamang sa 15 years old, ang age of criminal responsibility, kung hindi, kahit hanggang 12 taong gulang. O kung gusto nyong humirit, di magkasundo tayo sa 13 years old. Uulit-ulitin ko, ang 13 years old, ang 14 years old, ang 15 years old, alam na niyan kung ano ang tama at mali. Pumatay. Yung iba nang gagahasa pa. Baka maunawaan ko pa kung nagnakaw lang eh. Kasi ang pagnanakaw, maibabalik mo pa. Ang pagpatay, di mo na maibabalik ang buhay ng tao. Ang panggagahasa, di mo na maibabalik yung puring sinira mo. Di ba? Kaya sa mga nag-a-advocate ng JWWA, panahon na para po muling pag-usapan ito. Huwag nyo na pong iwasan. Pag-usapan na po natin lahat. At sana wala pong mamumulitika dito. Huwag nyong palalabasin ngayon na kasalanan na naman ito ng gobyerno, kasalanan na naman ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan po natin, ako kasi criminologist ako eh. Meron kaming tinatawag na crime causation. No? Yung mga kadahilanan kung bakit nangyayari ang krimen, napakarami po niyan, iba't ibang mga factors. Kukulangin tayo ng isang araw, isang linggo para maituro sa inyo yan. In fact, sa profesyon po namin, itinuturo yan sa loob ng isang semester para lamang maging pamilyar ka kung ano ba ang dahilan kung bakit nakakapag-commit ng krimen ang isang individual. Kaya dapat yan pag-usapan na. Panahon na
para aminin natin na hindi sapat ang JWWA. Hindi naman natin hinahangad na tanggalin yan. Ang hinahangad lang natin i-improve at iakma sa kasalukuyang panahon. O, hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.